Welcome to Kuya Dave! So, from 10 to 1 tayo. Tip number 10. Yan, ibang anggulo. Dear Puso. Kuya Dance, huwag kang kalimutan na mag-subscribe sa channel ni Kuya. Ma'am Liza. My vlog, my rules. Happy New Year! Yan, unang pagbati ko sa inyo sa unang episode ng vlog na ito. Siyempre, ano si Kuya Dance. Yan, Kuya Dance. So, mas kilala naman ako ng iba sa Kuya Dance eh. Yung iba, Sir Dance o kung ano pa man. Dito sa ano na to, sa vlogging na to, mas gusto kong tawagin na Kuya Dance. Ayan. 2019 na, anong plano niyo sa buhay? Ako, ang plano ko sa buhay, mag-start ng vlog. Ayun, batiin ko ulit kayo ng Happy New Year. Yan, 2019 na. Ano pong mga pwedeng gawin ngayon 2019? Marami! You can explore everything na pwede mong gawin sa sarili mong magagawa. May mga nakakausap ako mga tao dati na parang lagi sila naghahanap ng ano, pwedeng i-extend. Alam mo, sabi ko sa kanila, yung possibilities ng mga bagay na pwede mong gawin, yung time na meron ka, kasi minsan, siyempre, hindi naman natin maitatanggi na may trabaho, yung iba nag-aaral, yung iba bihis sa mga bagay na importante para sa kanila. Pero pwede na naman magbigay ng ng spare time doon sa mga bagay na pwedeng gawin. Likewise sa akin, gawin kong example lang sa akin. So teacher ako. Halata naman sa t-shirt ko. Musician, nag-aareglo ako ng kanta, nag-compose ako. Minsan sumasideline pa sa tugtugan. Tapos may time din akong nagpa-follow up ako sa mga writer. Nag-writer kasi ako ng mga stories, gano'n. Ayun, para doon sa first tip na pag-uusapan natin when creating mobile photography shots, o doon sa pag-shoot natin gamit ang ating mga mobile phone. First things first na lagi niyong tatandaan ay dapat marunong kayong gumawa ng istorya sa mga framing ninyo o sa mga shot na ginagawa ninyo. Example, pag nakakita kayo ng subject, ay magagawa niyo siya ng storya. Kung magagawa nyo ng isang bagay na para siyang may ikinukwento, dapat ganoon ka mag-isip kapag may kinukuhanan ka. May mapapalabas kang something na amazing, parang something like na para siyang nagkukwento pero picture lang siya, di ba? So kagaya nung shot ko na yung abandoned throne, nakita ko lang yun dito na yung sirang sopa and then naglaro na sa isip ko kung ano yung pwedeng gawing storya sa kanya. Okay, and then kinuhanan ko siya through shots. Ngayon, isa sa mga example na may mga kasi ako hindi masabi. Basta pag nakakakita ko ng subject ko, tinitingnan ko yung subject rather. Tapos yung background, yan, paano siya paano ba makakapag-create ng story. Okay, susubukan ko itong nasa harapan ko ngayon. Yan, kita ba sa frame? Okay, yung tubo na yan na nakandito, gagawa natin ngayon ng creative shot galing sa mobile phone. Okay, tingnan natin makakapagpalabas tayo ng magandang storya. Yeah. Yan. So, ayun, na okay na siya. Itono ko lang maayos. Sabihin, kumakagat na, wala nang yabag. Pero alam ko, pansamantala lang yan. So, darating din yung time na bibigay din. So, kailangan ko na bumili ng bagong ganito. Kaya nakalimutan ko yung tawag dito. O, dun sa mga nakakalam, comment yun dun sa baba. Yan. So, bigyan ko kayo ng konting musical lesson. Ano ba naman to? Umaga. Pag nagigitara ka, ang unang-unang mong masterin, syempre of course yung pero pinakamagandang unang mong masterin is yung pagtutono ng gitara. Kasi kahit anong pagpa-practice mo ng pagtitipa, ng pagpa-plucking, ay kung hindi mo master yung tuning ng strings, hindi ka matututo. Dapat doon mo matalasan yung tenga mo sa pagtutono ng gitara. So meron naman yung sa internet ngayon. Nag-start ako mag-gitara, wala pang ganyan sa internet wala pang YouTube. So talagang tenga, tsaka libro. Tapos syempre yung tatanong sa mga marurunong. So ngayon, yan, may internet na, pwede na doon. So ako, bumili ako ng
gitara na may tuner. Actually, second hand ko lang to nabili. Kaya siguro nagkagano na. Pero walang problema kasi maganda naman yung tunog. Nagamit ko to sa recording ko. Maayos naman. I-edit naman dun sa, sa program. Tapos, ang aking setup sa tuning is half step. Sabihin, hindi standard na tuning ko. Parang setup to ni Evidancel tsaka ng E-heads. So, kapag gusto ko mag-standard, lagyan ko lang ng kapo dito. Standard yan. Ayan. Madali lang naman matutong mag-gitara kung ano. Nung nag-aaral ako mag-gitara, way back 15 years old yat. 13 years old. Eh, kasabay ko nag-aalmusal. Ayan, kasabay kong kumakain. Napapagalitan nga ako nanay ko. Pero, dumating din yung time na nadala niya ako sa kung saan-saan pa man. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung kritisismo ng mga tao. No? Sinasabi ko sa sarili ko, make it positive kasi para sa iyo rin yan, para sa ikaunlad mo ng pinapala mo ito. Takibat na ng pagpaplano ng vlogging, yung makatanggap ka ng mga negative comment, plus the positive comment din naman. Plus yung may ma-comment lang. Pero may fear kasi ako na makatanggap ng masyadong babagsik na negatibong komento. Minsan yun yung nagkokos kung bakit hindi ko kinukontinue isang bagay na pagka nakatanggap ako ng ganun, sobra-sobra. Pati yung nilait na yung pagkatao mo, tsura mo, pagka ganun na yung na-receive ko, ini-stop ko yung aking pinaplan. Pero sabi ko nga, hindi naman ako narito para mag-please ng tao. Although yun naman talaga yung plano ng vlog to. Kaya nga, iniisip kong maigi, ano yung dapat kong magawa na makaka-receive ako ng less na ranting ba yun? O negative comment o mga pangbabash ng mga tao. Especially, yung trabaho ko ay hindi basta-basta. Teacher ako. So, maharap talaga ako kumali sa tao. Kung makatikim ka ng sunod-sunod na bash. Pati yung personal na side ng buhay mo. Vlogging is opening yourself to others kasi. Unang-una. Kahit na ang pinag-uusapan mo hindi naman yung personal mong buhay. Minsan, nabubuksan sa side ko. Siyempre, matatouch yun doon. Etong kasama ko dito ngayon, saan ako dinadala? Ano to? Parang ililigaw yata ako nito. Uy, galing ah. Yan. Ay, excuse me po. So, isa itong woodcraft. Hindi ko nabasa kung sino may gawa eh. Yan. Ito yung feels na, na dumadaan ka sa tunnel. Parang feeling ko gusto ko humawak ng replay. Tapos sumigaw ng revolusyon. Ito yung sano. Ang ilang punta ko ba dito? Pang-apat. Samantalang ako first time ko lang no? Pang-apat kong punta dito nung nandyan ako sa tunnel. Ayan. Sumiksit sa amin. Hello? So, another tunnel to. Pwede ito pasukin? Pwede sir. Kasi Ayan. Ikaw, ayaw mo. Kasi Bakit? simbahan dito. Ay, okay lang naman dito sa labas. Dito tayo. Ayan. So, Pinilitanit ng pader. ano tayo? Spider-Man? Akala ko wala. So, nararamdaman niyo na ba yung, yung kwento ng Pilipinas nung panahong ano pa tayo? Teka nga, ano to? Yan. Panahong nasasakop pa tayo ng mga Kastila. Yan. So, 45 degrees north, 45 degrees south, fire! May canyon. Nakasalukuyan kami nag-relax. Sir Tamari, masasabi mo? Speechless ako sa pagi. Masarap yata yung ulam yan eh. Yan. So, wala akong maisip na content eh. Nagkukulitan lang kami dito. Din yung mga kapwa ko teacher naglalaro. Ang down pa Yan. ng teachers. Yan. Nandito pa yung taga-POD. Hi guys. Ayun Click the bottom below. Wala pa. Walapit na. Yung aming punong abala. Ayun Subscribe. Ayun Ayun yung aming punong abala. Nagluluto ng pagi. Asan may pagi? Yan. Lalaki pa kaya yung pag. Hindi na. Hey dog. How are you dog? Dead ma ako. Asa isa? Sorry. Wala kang konsya. Baka na. Up. Dapat Ito yung rainbow sa road. susunod sir, baka di mo na kami kilala. Hi. Influencer ka na. Influencer din, no? Ano ka lang to? Ng mga brand. Okay.
So maraming salamat ulit. Dito muna tayo. Then see you next episode. Andito si Kuya Dance. Kuya Dance ulit. Thank you very much, Kuya Dance. So this is your Kuya Dance. Again. This is Kuya Dance. So this is Kuya Dance again and again. Okay, this is Kuya Dance. This is Denjo. Kuya Dance signing off. I was so